Panukalang batas tungkol sa pagpapaliban ng halalan sa BARM. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Wilben Mayor, Presidential Assistant for Local Conflict Transformation Cluster ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or yung OPAPRU. Yusek Mayor, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Nina, at sa iyong kasama kay Yusek Punay, sa mga nanonood na inyong palatuntunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po, ano po ang posisyon ninyo dyan sa OPAPRU sa panukalang batas na ipagpaliban o i-reset ang kauna-unahang BARM elections na sinusulong ng Kongreso at Senado? Ma'am Nina, nung last week nga po nagpatawag ang Senado ng hearing at doon nga po ay nanindigan ang ating kalihim, Secretary Carlito Galvez Jr., na sinusuportahan po ng OPAPRU yung pag-reset po ng elections dito sa BARM. Sa mga kadahilanan po, unang-una po yung naging epekto po ng desisyon ng Supreme Court, yung exclusion ng Sulu, dahil marami pong epekto po ito. Doon po sa BARM ay meron pong mga munisipyo na kinakailangan po ng probinsya. At Kongreso po, ang batas po ang kailangan dito na kailangan ipatupad ng Kongreso. At marami pong mga batas na dapat baguhin o amendahan dahil nga po dito sa decision po ng Supreme Court na ang Sulu ay ihiwalay po sa BARM. Alright, magandang tanghali po, Yusek Mayor. Sa inyo po sa OPAPRU, sapat na po ba ang isang taon na pagpapaliban ng halalan sa BARM? Yusek Edu, sa tingin po naman namin yung isang taon po na pagpapaliban ay sapat na po dahil ito ay pagkakataon na rin sa BARM, sa Parliament na BARM at sa Kongreso na para i-address po yung mga legal issues na naging epekto po ng desisyon po ng Supreme Court na exclude po yung Sulu Province sa BARM po. Okay, hindi na ho ba ito magsiset ng presidents na kada may bagong development ay kinakailangan daw i-reset ang eleksyon o halalan dyan sa BARM? Hindi naman siguro, Ma'am Nina, dahil nga po nagkaroon lang naman ng mga bagong developments nga po at naging epekto, malaking epekto nga po yung decision po ng Korte Suprema. At ito lang naman po ang tinitingnan natin. Sa ibang mga developments naman po ng mga nakaraan, wala naman po. So dahil nga po dito ay nakikita natin na hindi na mangyayari po ito sa mga darating na mga araw. Yusek, ano po ba magiging impact or epekto nitong pagre-reset ng election sa BARM dito naman sa Bangsamoro peace process? Nakikita niyo po bang magiging beneficial po ito sa peace process? Malaki ito, Yusek Edu. Una-una, nagpapasalamat kami sa DSWD, partner po natin sila, no? Lalong-lalo po sa decommissioning dahil sila po ang nagbibigay po ng mga tulong sa ating mga decommissioned combatant. Malaki po dahil una-una po ang Comprehensive Agreement in Bangsamoro ay may dalawang tracks po, yung political at yung normalization. Sa political track, na-mention ko na nga po na dapat baguhin yung mga codes na pinasa nila, ang electoral code, ang local government code, at meron pa silang code na hindi pa naipapasa, yung Indigenous Peoples Code. Then sa normalization track naman po, ay meron pa po tayong decommissioning, meron pa tayong mga 14,000 na hindi pa na-decommission. And then sa socio-economic package na ibibigay natin sa kanila, o yung mga programa natin sa pangkabuhayan nila, ay mas maganda rin po na meron tayong pagkakataon na i-focus po yung effort ng government doon dito sa resetting nito, Yusek Ed. So ano po ang reaksyon ninyo sa mga grupong tumututol na ipagpaliban po ang BARM elections? Ginagalang po natin sila, Ma'am Nina. Ang ating pamahalaan ay ang ating bansa ay nasa demokrasya. We are in the democratic and republican government. So lahat po ng opinion, lahat po ng mga kuro-kuro ng ating mga kababayan ay ginagalang natin. At mas maganda nga po yun at maraming nagkakaroon ng discussion at makikita natin kung ano-ano mga opinion ng bawat isa para magkaroon po tayo ng tamang desisyon. Alright, Yusek Wilben, mensahe nyo na lang po, sir, sa mga kababayan natin sa BARM kaugnay ng panukalang batas na ito. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po mga kapatid natin sa BARM,
bigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na po ang Kongreso at ang Ehekutibo, na gawin po ang kanilang mga tungkulin. Sa ating mga kababayan naman, at ganun din po ang mga kapatid natin sa BARM at iba pa mga interested parties, ay siguro mas maganda magkaroon tayo ng constructive debate o discussion tungkol dito sa topic na ito. Alalahanin po natin na ang nakasalalay po dito ay ang kapakanan ng ating mga kapatid at kababayan sa BARM at ang pangkalatang kapayapaan ng ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Wilben Mayor, Presidential Assistant for Local Conflict Transformation Cluster ng OPAPRU.